Kapayapaan po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed sapagkat damang-dama ang pag-ibig ng ating Amang Diyos. Simula pa lamang ng bukang liwayway, ay dinalaw na tayo sa ating mga pagkakatulog at muling ipinagkaloob ang buhay at kalakasan na sa Kanya'y marapat nating ipaglingkod. Ipaglingkod natin ang kalakasang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapwa. Maliit man o ito'y malaki, kung masaya natin itong gagawin, ay masasabi ng ating kapwa, ang araw na ito ay totoong blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all, isang pinagpalang araw sa inyo pong lahat. God is good at nais niya na ang biyaya ng Kanyang mga salita ay umabot sa lahat ng tao. At ang kaloobang ito ng Panginoon ang nag-uudyok po sa pangangasiwa ng kabanal-banalang Iglesia upang itaguyod ang programang Blessed Day. Naniniwala po kami na kaisa namin kayo sa kaloobang ito, ang maipalaganap ang kapayapaang mula sa Panginoon. Kaya't habang nagpapatuloy ang ating programa, inaasahan po namin ang tuloy-tuloy ninyong pag-share ng ating pagtatanghal. Maaari din po natin i-share ang mga past episode ng Blessed Day. Bisitahin lamang po natin ang ating YouTube channel at naroon po ang mga video ng ating mga naging pagtatanghal na may maikling description upang agad ninyong matukoy ang nais ninyong i-share at panooring muli. Sa atin na mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating pong buhay ay may guide tayo na nagiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, amin pong buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Yel, na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango sa daily reflection na love notes. What does the Lord your God want from you? The Lord wants you to respect and follow Him, to love and serve Him with all your heart and soul. Deuteronomy chapter 10, verse 12. Our Abba, Father Almighty, knows what is best for us. He cares for us. He knows us, our needs, our strength, and weaknesses, since He is the only one who created us. He gave us His laws to guide us and lead us in our walk. However, He wants us to obey Him, because we honor Him and love Him as a Father. We trust Him and love Him with our heart and soul. This is the freedom we receive from Him, to follow and serve Him. Let us give thanks to the Lord today for this freedom, for this privilege He bestowed on us. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng Kanyang mga daan, at ibigin mo Siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Deuteronomio 10:12. Alam ng ating Amang makapangyarihan sa lahat kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Inaalagaan niya tayo, kilala niya tayo, ang ating mga pangangailangan, ang ating lakas at kahinaan, dahil Siya ang lumalang sa atin. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang mga palatuntunan upang gabayan tayo at akayin tayo sa ating paglalakad. Gayunpaman, nais niyang sundin natin Siya.
dahil pinararangalan natin siya at minamahal natin siya bilang isang ama. Nagtitiwala tayo sa Kanya at minamahal natin siya ng ating buong puso't kaluluwa. Ito ang kalayaang natanggap natin mula sa Kanya, ang sundin at paglingkuran siya. Pasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito para sa kalayaang ating natanggap, para sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob niya sa atin. Marami na akong pinagdaanan, marami nang naranasan, kasiyahan, kalungkutan, kabiguan. Sa lahat ng ito, ako ay hindi mo iniwan. Marami na akong pinagdaanan, marami nang naranasan, kasiyahan, kalungkutan, kabiguan. Sa lahat ng ito, ako ay hindi mo iniwan. Sa panahon ng pagsubok at mga pag-ibig, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagsubok at mga pag-ibig, sa panahon ng pagsubok, niyayakap ako ng iyong pagmamahal. Kamay mo ay haplos, payo mo'y nagpalakas, lumukop sa aking kaluluwa ang iyong kapayapaan. Kapayapaan, 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 kapayapaan. Bilang isang inang umaalo ng alib sa puso, nais iwasak ng kaaway. Hangin sa akin nagtaas, upang hindi maramdaman ang sakit na dulot ng kapighatian. Marami na akong pinagdaanan, marami nang naranasan, kasiyahan, kalungkutan, kabiguan. Sa lahat ng ito, ako'y hindi mo iniwan. Marami na akong pinagdaanan, marami nang naranasan, kasiyahan, kalungkutan, kabiguan. Sa lahat ng ito, ako'y hindi mo iniwan. Sa panahon ng pagsubok at mga pag-ibig, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagsubok, iyayakap ako ng iyong pagmamahal. Kamay mo ay haplos, payo mo'y nagpalakas, lumukop sa aking kaluluwa ang iyong kapayapaan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan.
kapayapaan, dahil sa taglay ko. Kapayapaan, 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 tila isang inang umaalog nang aaliw sa pusong nais iwasak ng kaaway. Hangin sa akin nagtaas upang hindi maramdaman ang sakit na dulot ng kapighatian. Hangin sa akin nagtaas upang hindi maramdaman ang sakit na dulot ng kapighatian. Isarang mamuhay sa kapayapaan, walang hindahing pagsubok. Lahat lalampasan, kaharapin ay katapangan, dahil sa taglay ko. Kapayapaan, Ama, salamat sa kapayapaan. Ama, salamat sa kapayapaan, 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 kapayapaan. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Charity begins at home. We should deal first with the needs of people close to us. Mabuting kasanayan o pag-uugali ang gawang ito. Sa paraang ito, madali na nating maipapadama sa ibang tao ang pag-ibig dahil na-practice na natin ito sa sarili nating sambahayan. Ang diwang ito ang nais ng segment ng Gabay ng Pamilyang Kristiyano na i-share po sa atin. Kaya't atin na pong tanggapin ang ating matandang kapatid na Rejem sa paglilingkod na ito. Shalom pong muli mga minamahal na kapatid at sa aming mga taga-subaybay, mga kaibigan. Sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Isang mabuting araw, mabiyayang araw po nawa ang sumaating lahat. At sana po ay maging masaya tayo sa ating pakikinig at pagnanais na makaunawa ng mga kalooban ng Diyos. Ngayon po ang tatalakayin natin yung mga paboritong istasyon po natin sa television. Hindi po tayo mag-aaway-away dito kasi lahat isinama ko na Ang pamagat, kapamilya, kapuso, kapatid. Maring ano kaya ibig sabihin ng kapatid na Efraim Valerio tungkol dito? Gusto ko lang pong sabihin dito at maunawaan natin, tayo po bilang mga magkakapatid sa iglesia at maging ating mga kapwa-tao, tayo po kung ating pag-aaralang mabuti, tayo po magkakapamilya. Di po ba? Isa lang ang ating pinanggalingan. At tayo bilang mga tao, sabi nga, nilikha tayo na halos in the image of God. So,
may puso tayo na katulad ng puso ng Panginoon. So tayo po, magkakapuso. At sa huli, siyempre pa, dahil isa lang ang ating pinanggalingan ng mga magulang, tayo po ay magkakapatid. So yan po ang ating mga tatalakayin. Bigyan natin ng kahalagahan ng ating pagiging magkakapamilya, magkakapuso at magkakapatid. Una, yung pong parents must teach their children that all of mankind is family. Ang mga magulang po, mahalaga na maituro sa mga anak na all of mankind is family. Hindi lang po yung mga kamag-anak ng tatay mo, hindi lang yung mga kamag-anak ng nanay mo, ang iyong mga pamilya. Lahat po ng tao, all of mankind, kung tutuusin natin talaga, is family. Sa iglesia, lagi natin sinasabi, nagkaroon tayo ng extended family. Totoo naman po yan, di po ba? Dahil nung tayo po yung maging sangkap ng katawan ng ating Panginoon, maging bahagi ng kanyang sambahayang nilikha, sambahayang Kristiyano, sambahayan ng Diyos na siyang ating Heavenly Father at ang ating Most Holy Church, ang ating kinikilalang spiritual na ina, tayo po ay isang sambahayan. Tayo pong lahat ay magkakapatid. At yun pong aking nadarama pagka po aking nakakakita ng kapatid sa iglesia. Maging napakalayo man ang kanyang pinanggalingan o tinitirhan. Maging ano man ang kanyang kulay, pinag-aralan o kalagayan sa buhay, tayo nagtuturingan bilang magkakapamilya, bilang magkakapatid. At nakikita naman po yan kasi, diba, kagad, noon mo lang na-meet yung kapatid sa church, talagang palagay na loob mo. Diba? Di na tayo nangingimi, talagang at home na tayo. Mapunta ka sa bahay ng kapatid, hindi ka na mangingimi na tumuloy. At siya naman, hindi mangingimi na patuloyin ka. Kasi nga tayo isang extended family ng Panginoon at ang ating inang iglesia. Pero sa katunayan, ang lahat po ng tao, all of mankind, is family. So mga tatay, mga nanay, ituro po natin yan sa ating mga anak. At tayo rin po mismo, naway maging gayon, ang ating pagtingin. Ito pong pangyayaring ito, naikwento ko na. Naaring dito po sa Blessed Day. Sabi ng isang guro, rabbi, o kailan mo masasabi na umaga na, yung kadiliman ay talagang lumipas na pagising mo sa umaga? Sabi ng rabbi sa kanyang mga estudyante. Sabi ng kanyang isang estudyante, ganito po yan, rabbi. Pagka po ako'y naglalakad ng umaga at may nakasalubong akong animal o hayop at na-recognize ko kung siya goat o aso, doon ko po masasabi na maliwanag na, hindi na po madilim. Sa physical o material na pagtingin, sabi ng rabbi, tama yaon. Kasi lumipas na nga ang kadiliman at namamayanin ng liwanag, sumisikat ng araw. Kaya mare-recognize mo na yung kung ito'y aso o goat. Pero sabi ng rabbi, ang totoo, ang kadiliman ay lumipas na, ang liwanag ay sumilang na kapag ka dumadaan tayo sa kali o lansangan at lahat ng tao na ating makasalubong ay ituring natin na kapamilya, na kapatid. Doon po natin masasabi na ang kadiliman talaga ay lumipas na. Medyo mahiwaga, pero kung ating pong nanamnamin yung diwa, ibig lang pong sabihin, kapag ka po sa ating isip, sa ating puso ay namamayani yung pagmamahal sa sino mang tao na ating makasalubong at makasalamuha, masasabi po natin sa ating sarili na we are truly enlightened. Yung pong kalawalhatian ng Diyos ay sumisilay sa atin, lumiliwanag sa ating isip, sa ating puso. Kaya wala tayong kagalit. Lahat ng tao ay ating kapatid, kapamilya at kapuso. Diba? Kasi ang turing natin sa Kanya ay kapatid. Hindi tayo mamimili, wala tayong discriminate. Kaya alam nyo, doon po halimbawa sa bandang Amerika o Europa, at minsan maging sa ilang countries po sa Asia, na kung saan yung discrimination, o kay racism, nangyayari, masasabing namamayani pa rin ang kadiliman sa kanila. Di po ba? Kasi
mababa ang tingin nila sa ibang mga race, sa ibang mga lahi. Hindi nila itinuturing na kanilang kapatid. Hindi nila itinuturing na pareho lang ng pinanggalingan. Pero tayo po na mga Kristiyano, mga magulang, mahalagang maituro po natin ito sa ating mga anak. Lahat ng tao, puti man, brown, maitim, anumang bansa siya nakatira, sila po ay kapamilya, kapatid natin. Ngayon, we must always care about the feelings of another human being. Isang bagay po ito na mahalaga. Hindi lang po yung pansarili nating kalooban. Kung talaga po tayo nagmamalasakit sa kanginumang tao, we must always care about their feelings. Di po ba, mga kapatid? Hindi mo pwedeng saktan yan. Hindi po natin pwedeng maliitin o discriminate. Hindi tayo pwedeng maging racist sa kanila na ginagawa po ng maraming tao sa ibang mga bansa. So, tayo po bilang pare-parehong nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, in His image, ingatan po natin ang kalooban ng isa't isa sapagkat tayo ay magkakapamilya. Alam niyo po, tayo bilang tao, meron po tayong tendency na i-cheer lamang, magsaya lamang during our times of victory or strength o kaya good performance. Halimbawa po sa mga athletes, sa mga players, pagka po ang isang player ay mahusay, magaling, at his prime, talagang papalakpakan natin siya, hangang-hanga tayo, di ba? Pero pagka lumipas na kanyang prime, yung kahusayan niya, yung kanyang lakas, marami po binubu na, di ba? Talagang ayaw ng paglaruin. Nakalimutan niya yung dating husay na ginawa ng athlete na yaon. Yun po ay hindi mabuti na ginagawa ng sino mang tao sa kanyang kapwa na i-cheer up mo lang siya during his time of victory, his time of strength, di ba? His time of kahusayan. Hindi po dapat na magkagayon. Kasi alam nyo, mas kailangan po ng tao sa panahon siya down, sa panahon hindi na siya at his prime. Tsaka makita niya at madama na may nagmamalasakit, may nag-cheer up pa rin sa kanya. Kasi yung mga tao pong gayon na binubo yung kanyang mga athletes na nalaos na, hindi na sikat, they are rude, mean, they doesn't care. They don't care. Mga kapatid, hindi po dapat na maging gayon na wala kang pakundangan, na tayo po'y walang galang at walang pakialam sa isa't isa. At nangyayari po yan, di po ba? May mga bansa po, kahit magkakapitbahay, hindi magkakakilala. Buti lang dito sa Pilipinas, kahit paano, tayo, kahit mahirap na bansa, lalo na po sa probinsya, we treat each other as family. Totoo po yan, nagbibigay ng pagkain, nagtutulungan, nagbabayanihan sa maraming mga pagkakataon. Pero minsan nangyayari, yung ganyang tradisyon, unti-unti na rin pong lumilipas. Tayo po, we have a duty to be caring to one another. We have a duty po na cheer up one another at tulungan ang isa't isa bilang pawang mga nilikha ng ating kataas-taasang Diyos. At tandaan po natin mga kapatid, let no man come up to us na umuwing luhaan. Huwag po natin pababayaan na may taong nagpunta sa bahay natin, may hingi ng payo kaya tulong, tapos uuwi siyang luhaan. Instead na siya umuwing masaya, na ibsa ng dalahin, lalo pang bumigat. Hindi po dapat na magkagayon. Sabi nga, let no man come up to us na na-discourage o kaya nawala ng pag-asa. We have responsibility to encourage one another. Magpalakasan po tayo, magpatapangan po tayo, sapagkat nilikha tayo ng Diyos para tulungan ang isa't isa. Kasi darating pong panahon, maaaring tayo po mangailangan ng tulong nila, ng pangunawa ng ating kapwa. Iba kasi, halimbawa, nagipit sa kabuhayan. Ikaw naman kasi, pabaya ka eh. Laspag ka sa pera, di ba? O kaya naman kasi, kasalanan mo yan, kaya ka nagkaganyan. O, di ba?
Kaya pag umuwi, lalong nalungkot, lalong na-discourage. Imbis na payuhan ng mga mabiyayang mga pananalita para ma-encourage siya, para ma-inspire siya to do the right things, di ba? Para magsikap at maging masipag. Yun po ang mahalagang nagagawa natin sa isa't isa, lalo na po sa bawat pamilya, di ba? Yung mag-asawa, you should cheer up each other. Hindi po kinakailangan kainisan yung mga kapintasan ng asawa mo. I-celebrate po natin yung kanilang strengths. Di po ba yung kalakasan, yung mga katangian. Maging sa ating mga anak, may mga magulang laging critical sa mga anak. Di ba? Yun lang, lagi nilang napapansin yung mali ko eh. Di ba? Yung pagkukulang ko, pero yung mga good points, good things na nagawa ko, hindi nyo na napapansin. May mga anak, ganyan po nagiging sinasabi o damdami sa mga magulang. Kasi minsan may mga magulang, masyadong perfectionist, di ba? Parang hinahanap din nila yung kanilang sarili sa kanilang mga anak. So hindi po dapat na magkagayon. We have a Christian duty to encourage and lift each other up. Tandaan niyo po meron po tayong Christian duty kahit hindi po natin kapatid sa church, kahit po kapwa nating kapitbahay, to lift each other up. Pataasin po natin ang kanyang nadarama. Encourage po natin sila. Tulungan po natin sila. Sa unang Thessalonica 5:11, yun po yung nakasulat Therefore, encourage one another and build one another up. Utos po ng Diyos yan. Sa pamagitan ng Apostol Pablo, we must encourage one another at palakasin, patibayin ang maaari pong nanghihina, maaari pong may mga kakulangan, o kayo may kapintasan sapagkat tayo po ay magkakapatid, magkakapuso, magkakapamilya. Ano pa? The heart is happiest when it beats for others. Ito po ay mahalagang matutunan at paniniwalaan nating lahat na ang puso po natin, magiging happiest yan pagka ang tibok niya, ang kalooban ng ating puso ay sa kapakanan ng ating kapwa. Totoo po yun. Kaya lang tayo bilang tao, naging makasarili, di ba? Kadalasan gusto po natin, ang masaya lang tayo. Ang walang problema lang o secured ay tayo. Pero hindi po ganun lamang. Tayo po'y tinuturuan sa iglesia. Sinasabihan tayo ng Panginoon na mahalagang maging tulong tayo sa ating kapwa. Mahalin po natin sila kung paano iniibig natin ang ating sarili. Gusto po nating mapabuti. Gayon din ang ating isipin, ang i-beat up ng ating heart, ng ating puso para sa kanila. The heart is happiest when it beats for others. Ibig sabihin, when it cares, when it loves others. Yan po, totoong naging tunay na masaya ang isang tao. Ang ating pusos should beat with compassion. It should beat with humility and always looking for someone we could help. Yan po magandang kalooban, maraming magandang pagkatao. Yung bang we are looking out sa isang sitwasyon o kaya sa isang tao na kung saan may padarama po natin yung pagmamahal, yung ating pagmamalasakit. Sabi nga, we should look out for those opportunities Kasi pag tayo po gumawa ng tama at mabuti sa ating kapwa at kasaan mong sitwasyon, tingnan natin yung mabuti. Tayo po ang unang-unang napapabuti Di ba? Kasi una, nakakagawa tayo ng kabanalan sa ating kapwa, sa ating kapatid, sa ating kapuso at kapamilya. At ikalawa, yung pong ating pagkatao, talagang nagre-rejoice po tayo, masaya tayo. Hindi tayo nagiging bitter sa mga sitwasyon. Sapagkat lagi magandang ating nakikita, lagi meron tayong cheerful attitude sa sitwasyon at sa kangino man pong tao. Sapagkat yung puso po natin, tumitibok yan out of compassion sa ating mga kapwa. Magiging masaya po ang ating pakiramdam. Tandaan niyo po mga kapatid, mga kapuso at mga kapamilya, yung pong discipleship o pagdidisipulo,
ay hindi lang po yung maakay natin na gayahin tayo ng ating kapwa. Halimbawa sa magulang, ang pagdidisipulo po sa mga anak ay hindi lang yung pagpakitaan natin sila ng mabubuting halimbawa o kaya ituruan po natin sila ng mga salita ng Diyos. Ang isang paraan po para tunay na madisipulo natin sila, i-lift po natin, pataasin natin ang kalang espiritu. We must lift each others up for them to see the Lord. And then, they will serve the Lord. They will follow the Lord ng buong puso. Di po ba? Napakahalaga po niyan eh. Ang pagdidisipulo o sa mga anak, maging sa ating kapwa-tao, i-lift up natin ang kalang spirit, i-motivate po natin sila, palakasin ang kalang loob at makita po nila ang Diyos, makilala ang Panginoon, for them to love God, for them to serve God wholeheartedly. Kasi pagka ang tao po nakayuko, down na down, i-down mo pa, imposible po makita nila ang Panginoon. Pero kapag ka po may tao down na down, pero ililift up natin siya, bibigyan natin siya ng pag-asa, tutulungan, we will care for him or for her. Magkakaroon po siya ng chance to see the Lord in us, di ba? To feel the Lord in us sa pamagitan po ng ating mabuting pakikitungo sa kanila. Makikilala lang ang Diyos, sasampalatayin nilang Panginoon at sila rin makakasama po nating naglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, mahalaga po yan ha. Alam nyo, isa po sa best exercise sa ating puso is bending down and lifting people up. Yan po, pinakamagandang exercise po sa puso yan. Sabi nila, maganda sa puso yung walking, yung jogging. Totoo naman po yun. Pero yun po yung kalagayan ng puso, physically. Pero kalagayan po ng puso, spiritually, pinaka-best exercise yan, bending down, pagpapakababa, and lifting people up. Magbibigay ka ng pag-asa sa tao, papadama tayo ng pagmamahal, buong pagpapakababa, i-inspire natin siya, at siya mamomotivate to be a good person. Yun po magandang exercise sa ating puso spiritually. Bending down and lifting people up. Ngayon, ano po ang mahalagang maunawaan natin sa mga natalakay? Magkakapuso po tayo ha? Dapat. Who cares for others? Tayo po'y magkakapatid, magkakapamilya. Sapagkat tayo po'y isa lamang ang pinanggalingan at dapat nating ituring na kapamilya ang lahat upang masabi, we are truly enlightened. Meron pong magkapatid na ikwento ko na to di ba yung farmer sila, nagpapalitan ng mga inani. Gusto naman pong share sa inyo, isa pang pangyayari, magkapatid din. Meron pong isang 10-year-old girl na may sakit siya. Ngayon, kailangan po siya masalinan ng dugo para maging maayos ang kanyang kalagayan. Kaya lang, very rare yung dugo na pwedeng isalin sa kanya. Kinakailangan, katugma ng kanyang dugo yung maisalin. So, ayon sa pag-aaral ng mga doktor, ng babaeng bata na 10 years old, ang may kamukha niyang dugo yung kanyang kapatid na lalaki na 8 years old. So, no choice yung mga doktor kundi kumuha ng dugo doon sa 8-year-old na bata at isalin doon sa batang babae. So, kinausap po ng magulang, maging ng mga doktor yung batang lalaki na 8 years old. Sabi niya, are you willing to give up your blood para bumuti ang ate mo, yung kapatid mong babae? Nung una po, hesitant yung lalaki, yung bata. Hindi agad makatango. Pero after a while, after ng iba pang pagkakataon na kumbisiin, pumayag din. So, nahiga na po sa dalawang hospital bed yung batang lalaki at batang babae at sinasali na po ng dugo yung babaeng bata from the boy. Tapos, after a while, sabi po ng batang lalaki dun sa doktor, Doctor, when I will gonna die? What time will I gonna die? Hindi po agad nasagot ng doktor yung sinabi ng batang lalaki. Pero
realize niya yung ibig sabihin ng batang lalaki. Kaya pala hindi kaagad nakapayag yung batang lalaki to give up his blood para sa kanyang ate. Ang buong akala niya, pag nagbigay siya ng dugo, mamamatay siya. Di ba? Pero sa kabila po noon, pumayag pa rin yung bata. Kaya nung nagsasalin na po sila ng dugo, sabi niya, Doktor, kailan ako mamamatay? Di ba? Napakalaking sakripisyo. Kagaya po yung ginawa ng Panginoon di ba? Binigay niya yung dugo niya. Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. So, ganun po yung bata. Willing to sacrifice para po sa kapakanan ng kanyang kapatid. Alam niyo, mga kapatid, sa Bible nakasulat, di ba? Wala nang pag-ibig na hihigit pa rito. Ang ibigay ng tao ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Para sa kanyang kapwa. Ito po, napakamahirap gawin, pero mahalagang matutunan po natin ang gayong kind of sacrifice. Una, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa mga kamag-anak, at maging sa ating mga kapwa-tao. Sabi nga sa Biblia, kahit sa mga kaaway Di po ba? So, yun lang pong ganitong kaisipan, mahalagang madama natin at maiukol sa isa't isa yung brotherly love. Yung pagmamahal na iniukol sa atin ng Panginoon, yung pagmamahal na dapat nating iukol din sa ating kapwa. Someone who really care. Someone who looks for the welfare of ng kanyang kapatid, ng kanyang kapitbahay, yung willingness to sacrifice. Mahalaga po na mapasa atin yon bilang mga tao ng Diyos, bilang kapamilya ng Panginoon, kasi ganun pong tatay natin Di ba? So, Christian love or brotherly love will overlook or seek to minimize the faults of others. Yan din po isa pong paraan. Yung pong brotherly love, yung pagiging magkakapatid natin, magkakaroon tayo ng tendency na ma-overlook po natin yung faults o mga weaknesses ng ating kapatid. At di lang yon, ma-accept po natin. Di po ba? Yung acceptance, napakamahalaga. Tayo, ganun pagka pamilya mo, kapatid mo, madali mong mapatawad. Pag hindi na, hindi na. Pag hindi mo na kamag-anak. Pero tinuturuan po, kamag-anak mo, hindi. Dahil sa ating tinalaki, kapatid pala natin lahat. So maging gayon po, yung mga faults, yung mga weaknesses ng sino man, matutunan po natin i-accept. At sa kabila ng kanilang kapintasan, mahalin pa rin po natin sila. Gawan pa rin po natin ng kabutihan. Tandaan po natin, mga kapatid, we share the same birth in Christ. Pare-pareho po tayong pinanganak ng mga salita ng Diyos nang tayo po'y mabautismuhan. We are each other's dearest relatives. Di po ba? Precious family of God. Kaya tayo pong lahat ay magkakamag-anak, magkakapatid, magkakapuso. Pamilya po tayo ng Diyos. So, no matter ang ating maging kalagayan po ng ating kapwa, siya man ay nasa pagtatagumpay, nasa kabiguan, siya man po ay nasa kaginhawaan o kahirapan, anumang kanilang pinag-aralan, we must treat each other as brothers and sisters. We must cheer up each other. Pasayahin po natin, inspire po natin, encourage po natin ang ating kapwa, lalo sa panahon ng kanyang panghihina, sa panahon na binubo na siya, panahon na wala nang nagpapahalaga sa kanya. Tungkulin po natin na siya palakasin, tulungan, pagpadamahan ng pagmamahal, sapagkat kagaya po ng ating pamagat ng tinatalakay natin ngayon. Tayo po yung magkakapamilya, tayo pong lahat ay magkakapuso, higit sa lahat, tayo po yung magkakapatid. So sana po ang mga tinalakay natin ito ay mapagyaman po natin sa ating mga sambahayan. Yung mga magulang, maituro sa kanilang mga anak at yung mga anak naman, mai-apply po natin sa lahat. Sa kapatid mo sa laman, sa iyong mga kaeskwela, sa inyong sambahayan. Pagpala po sa atin ang mga bagay nito, mga minamahal na kapatid, magmula ngayon at magpakailanman. Sumapit na po tayo sa dulong bahagi ng ating programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos,
tayo po'y mag-uukol ng isang panalangin upang hingin natin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pa oras ng araw na ating lalakaran. Naanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Aba, Panginoon po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ka ng pagmamahal. At dahil sa pagmamahal mo, napaisip at patuloy mong ipinaiisip sa pangangasiwa ng iyong iglesia ang lahat ng mga kaparaanan upang makapaglingkod kami sa kapatid at sa maraming mga tao. Sa natapos po na panunood ng aming mga kapatid at mga kaibigan, sumasampalataya po kami ayon sa iyong intensyon ay tinanggap nila ang pagpapala sa araw po na ito. Sana Ama, lagi mo po kaming gabayan na maisagawa namin ang paglilingkod na ito ng may buong kababaan ng kalooban at mas marami pang tao ang makinabang, ma-share po ito na intentional ng aming mga kapatid upang kung ano ang aming nadaramang pagpapala mula sa iyo sa bawat araw ay siya ring pagpapala na maranasan ng lahat ng aming kaibigan at kapwa sa bawat araw ng kanila pong mga buhay. Sumasampalataya kami, ibe-bless mo pa ang programang ito sa mga darating pang araw ng pagtatanghal. Ipinagpapasalamat namin ng lahat sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, ikaw ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat po. Muli, maraming salamat po. Sana ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod pang pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli, ito po si kapatid na Ryan Bernabe para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Let us all have a blessed day. Tayo ay mga